to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. And many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Dito sa portion na ito, ang nagsasalita si Michael, the archangel. He is the messenger of God. He is the key or leader ng isa sa mga grupo ng mga anghel na mensahero ng Diyos. At ipinapadala lamang si Michael kapag may special message ang Lord. At yung biyaya ng Panginoon na si Daniel ay makaharap si Michael at marinig kung ano ang gustong iparating ng Diyos ay sobrang nakaka-overwhelm. Yung makaharap ka lang ng angel, nakaka-overwhelm na. Yung magsalita pa ito na may mensahe ang Diyos para sa iyo, mas lalo na. Na-experience yun na ba yun? Ako kasi hindi pa eh. At may mga pagkakataon, nararamdaman ko pag may presence ng angel, pero yung marinig ko, wala eh. Wala talaga eh. Hindi pa ako nagkakaroon ng biyaya. Pero minsan sa buhay ko, nangarap ako. Pero dito si Daniel, parang ilang beses siyang dinalaw ng anghel o the angelic visitation. Because God had a message for him na kinakailangan niyang isulat. At ito pong pagkakataon na to sa Daniel chapter 12, ang mensaheng ipinarating ng Diyos kay Daniel ay patungkol sa huling araw. Di lang sa New Testament, nagsabi ang Diyos ng tungkol sa last days. Even sa Old Testament, ang pagitan ni Daniel at ng time ng Panginoong Jesus at ng mga apostol ay hindi ganun kalapit at hindi sila personal na nag-meet. But then, what Daniel has written has a relevance o pagkakatulad o koneksyon sa kung anong sinabi ng Panginoong Jesus at sa kung ano yung sinulat ng mga apostol. There will be a last day. There will be an end of the time. At dito nabanggit malinaw, those who are asleep will be awakened from the dust. Pag sinabing sleep, iyon ay yung mga patay. Mabubuhay sila mula sa kanilang kamatayan. Gigisingin uli sila mula sa kanilang pagkakatulog. Pag pala namatay ang tao sa harapan ng Diyos, hindi talaga sila patay. They are just sleeping. Kaya pala pag nasa kabaong sila, parang natutulog lang. Diba? Parang natutulog lang. Ang ganda naman ng pagkaka-makeup nung makeup artist. Parang natutulog lang. Pero kasi ang totoo, they are just sleeping. At may takdang araw, nagigisingin silang muli. Dahil sa great reunion na binanggit natin nung nakaraan. At sabi din dito na sa last days, magkakaroon ng trouble, kaguluhan sa bawat nasyon. At iyon na po yung nararanasan natin ngayon. At ang sabi din dito, ito ay nakasara. Hindi pa ganoon inihahayag dahil merong takdang panahon. At ito na nga yung takdang panahon. Sa Daniel chapter 12, tuloy natin, verse 8 hanggang 10. Tumalon po ako. Mula doon sa Daniel chapter 12, verse 1 hanggang 4, doon tayo sa 8 hanggang 10. Sabi ni Daniel, I heard but I did not understand. Narinig daw ni Daniel pero hindi niya naunawaan kung ano ang sinabi ng anghel na si Michael. Then I said, Oh my Lord, small letter L. Then I said, Oh my Lord, what shall be the outcome of these things? Ano po ba ang kahihinatnan ng mga bagay na ito? And Michael said, Go your way, Daniel, for the words are shut up and sealed until the time of the end.
Ang sumunod, yung topic natin last time, many shall purify themselves and make themselves white and be refined. But the wicked shall act wickedly. And none of the wicked shall understand, but those who are wise shall understand. Linaw, no? Akala ko nasa New Testament lang yung pinag-aralan natin nung nakaraan. But then, nasa Old Testament din pala. Many shall purify themselves. Marami daw ang magpapakadalisay. At gagawin nilang puting-puti ang kanilang sarili at magpapapino sila sa harapan ng Panginoon. Pero yung mga wicked, lalo silang sasama. Hello. But the wicked shall act wickedly. And none of the wicked shall understand. Yung mga masasama, yung nagpapakasama, hindi nila nauunawaan na kahit nandyan na yung mga senyales ng muling pagbabalik ng Panginoon, parang wala lang sa kanila. Because they are not understanding kung ano yung mga pamamaraan ng Diyos, ng pagpapagahayag na dapat na tayo maganda. And none of the wicked shall understand, but those who are wise. Ngunit yung mga matatalino, yung mga wise, shall understand. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. In this part of the scripture, sa bahaging ito ng kasulatan, God allowed Daniel to know a glimpse of what will happen in the last days. Inalaw ng Diyos na makita ni Daniel ang patikim ng kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. At yung early church sa panahon ni na Pedro, ni na Pablo, they are well aware. They were well aware of the things to come. Alam nila, aware sila, mangyayari ang mga bagay na yun. Dahil binigyan sila ng pagkakataon o binigyan sila ng instruction, talagang aralin nila kung ano ang nasusulat o ang salita ng Diyos. The early believers were instructed by their leaders to be wise and be ready for the coming of the Lord. The early church was well aware concerning the last days because their leaders instructed them about it and instructed them to be prepared and be wise and understanding of what will happen in the last days. Mga kapatid, alam niyo po, nung prepare ko to, medyo napaisip ako eh. Hindi lang naman nung prepare ko to, kahit noon pa, bukang bibig ko na to. Kasi sad to say, ang laki ng pagkakaiba ng mga Kristiyano noon sa Kristiyano ngayon. Hello. There is a big difference of the Christians by then and the Christians nowadays. Ang laki ng pagkakaiba. At napaisip ako eh. Ay ko, Lord, kaya nangyayari itong mga bagay na to kasi you are awakening us na bumalik kami doon sa totoong disenyo mo bilang mga mananampalataya ni Jesucristo. The Christians during those days, yung commitment nila ibang klase. There's a big difference ng Christians noon sa Christians ngayon in the commitment area. Ang commitment nila wala sa church. Ang commitment nila na kay Lord. Sa lahat ng ginagawa nila, 101% committed sila kay Lord. So alam na alam nila kung ano man ang ginagawa nila sa church, mananagot sila kay Lord. Kasi committed sila kay Lord. At ang commitment nila, hindi yung kapag favorable para sa kanila. Yung makaka-benefit sila. Ang commitment nila ay patay kung patay. Magawa lang ang pinapagawa ng Lord. Ang commitment nila,
ay hindi lang sa salita, kitang-kita sa gawa. Na kapag sinabi ng Lord, gawin mo to, no question asked, gagawin yon. Pag sinabi ng Lord na, eto yon, no question asked, Lord, maniniwala ako kasi sinabi mo. Yung commitment ng early church sa commitment ng church ngayon, ay malaki ang pagkakaiba. Nung minsan nga may nakausap ako hindi ko alam kung dito sa church o isa sa mga anak-anakan ko. Kasi yung kapanahunan ko, kapatanda na yung kapanahunan ko, yung kami ni na Doktora Ruthie, kitang-kita ko yung commitment Yung Doktora Ruthie, isang doktora siya from Davao, na iniwan niya, for the glory of God, iniwan niya ang pagiging doktor niya para mag-start ng isang medical mission team na wala siyang sweldo. Iniwan niya yung comfort zone doon sa kanyang bahay sa Davao. Kaya kasi sila, nakarating ako sa kanila sa area ng Davao. Hindi doon sa bahay nila, pero doon sa Davao. Iniwan niya yung comfort zone just to live in a staff house. Nakatira siya sa staff house nang walang allowance, living by faith. Isang doktora, licensed na doktora. Na through her, sabi ko, Lord, kahit kapiraso lang ng meron siya, magkaroon ako. Kasi sinabi ko yun sa kanya, kahit kapiraso lang ng meron ka, yung pag-ibig mo, yung pagsamba mo, at pagsunod mo sa Lord, gusto ko magkaroon ako niyan. Inggit na inggit ako sa commitment mo kay Lord. Handang iwan ang lahat, mapaglingkuran lang ang Panginoon. The commitment of the early Christians was really had a big difference sa commitment ng mga Kristiyano ngayon. Ngayon ay pagpapalit ang Lord sa kung ano yung favored o favorable para sa kanya, sa tao. Isa pang kaibahan, in their fear of God, in their fear of the Lord. Ang early Christians noon, dahil sagana ang biyaya at kilos ng Diyos, the fear of the Lord was great. Ayaw nilang mabibigo nila ang Diyos. Ayaw nilang mapapalungkot nila ang Lord. Kaya naman, pinagsisikapan nila na sa lahat ng kanilang ginagawa, Lord, napangiti ba kita? The early Christians. The now Christians, kailangan pa bang i-memorize yan? May mga bagay na ginagawa, alam ng mali, ginagawa pa rin. Alam ng nasasaktan si Lord, tuloy pa rin, para bang walang Diyos na nakatingin. The fear of the Lord. The Christians, the early Christians, they fear the Lord. Ginagalang nila ng sobra ang Diyos. Dahil alam nila ang Diyos ay Diyos. Walang maitatago sa Diyos, walang maililihim sa Diyos. Pero ang mga Kristiyano ngayon, kasi we are living in the grace time. Pag nagsisi naman ako, patatawarin ako ni Lord. Totoo naman yun. Walang mali doon. Totoong-totoo yun. Pero ang pagsisisi kasi, 180 degrees turn around from sin. Kung ito ang kasalanan, tatalikuran mo para sumunod ka sa Diyos. Yun ang totoong pagsisisi. Pero ang pagsisisi ng mga Kristiyano ngayon, sige, repeat. Ano yung sige, repeat? Ginawang kasalanan, repent. Gumawa ng kasalanan, repent. Repent, repeat, repent, repeat, repent, repeat, 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 repent. Na para bang hindi tayo haharap sa Lord at magbibigay account sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. The early Christians know that everything that they will do or they are doing, ihaharap yun sa harapan ng Diyos at ipagbibigay sulit sa harapan ng Diyos. The nowadays Christian, kailangan pa bang i-memorize yan? Tuloy na natin. Ang isa pa, the early Christians and the nowadays Christians has a big difference in their obedience to the voice of God.
in their obedience to the voice of God. May sinabi na si Lord May sinabi na si Lord, pero para bang hindi si Lord ang nagsalita? Kasi pwedeng paghintayin ang Lord. Hello? The early Christians, once they heard what God wants, they do it instantly, spontaneously. They will not wait. Yung manyana habit, hindi sila ganong klaseng Kristiyano. But the nowadays Christian, may sinasabi na si Lord, nakalimutan na, hanggang sa dumating ang time, hindi na talaga nagawa. Tama o mali? Tama o mali? Tinamaan tayo ng magaling. Tama no? Walang exempted. Lahat tayo ganun. Because we are the nowadays Christian. Tayo yung napapanahong mga Kristiyano. Ang laki ng pagkakaiba. Kaya naman nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating paligid kasi ayaw ng Lord manatili tayo sa pagiging ganito. God wants us to have an uncompromised life. The early Christians did not have an uncompromised life. Hindi sila nagkokompromiso. Black is black, white is white. Kasalanan is kasalanan. Hindi sila pumapanig sa kung anong mali. They live according to what the Lord has said. They live according to the word that God has given them. Compromising Christians are Christians who do differently. Gumagawa ng kakaiba doon sa kung ano yung alam niyang tama sa harapan ng Diyos. Kasi peer pressure, baka ayawan nila ako, kaya hindi ako pwedeng mag-stand. I shall stand with you. Yung sa kanta natin. Hindi ako mag-stand. Yung ginagawa nila, gagawin ko din. Kasi baka ma-OP na ako sa kanila. Kapag hindi ko na ginagawa, kung ano yung ginagawa nila, kapag hindi na ako nakikiayon doon sa mga bagay na ginagawa. And that is compromising. Mga kapatid, compromised Christian can never please God. Iting ko. Compromising Christians can never please God until we turn around. Magkaroon ng turn around sa buhay natin na, Lord, I want to be the believer that you designed me to be, that you planned me to be. Sa Daniel chapter 12 verse 10, ulitin ko. Many shall purify themselves and make themselves white and be refined. But the wicked shall act wickedly, and none of the wicked shall understand. But those who are wise shall understand. At marami, hindi daw konti, at marami ang magpapakadalisay ng kanilang sarili. At gagawin nilang puting-puti ang kanilang sarili at pinong-pino. But the wicked, ang masasama ay lalo pang sasama. At ang mga masama, hindi sila makakaunawa. Ngunit yung mga matatalino, mauunawaan nila. Dahil dito sa last days, God in His abundant love together with His mercy and grace, He is giving a chance for His people to be awakened from their slumber. Dahil sa kahabagan ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na ang kanyang mga tao ay magising mula sa pagkakatulog. Na hindi normal sa isang Kristiyano ang maging compromising. Hindi normal sa Kristiyano ang mag-compromise. Hindi normal sa Kristiyano ang hindi gawin kung ano ang gusto ng Diyos para sa kanya. In Hebrews chapter 12, verse 25, verse 2 hanggang 29, ito yung verse last time. See that you do not refuse him who is speaking.
For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. At that time, his voice shook the earth, but now he has promised yet once more, I will shake not only the earth but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken, that is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. God's shaking are being used by Him for His people to return back to Him. Ang lahat ng pagyanig nito, ang lahat na nangyayari sa mundong to, ginagamit ng Diyos para ang mga totoong anak niya, totoong tao niya, manumbalik sa Kanya. Sabihin mo nga sa sarili mo, Lord, totoo ako eh. Totoo ako sa'yo. Totoong tao mo ako. God is using all of these things for His people to return back to Him. Manumbalik sa Kanya. Kasi tanging siya lang ang makapagliligtas sa atin mula sa lahat na nangyayari sa mundong to. Tanging siya lang ang makapagliligtas sa atin hanggang sa buhay na walang hanggan nang dahil sa ginawa ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. We have now a relationship with God because of the Lord Jesus Christ's sacrifice para sa atin. Na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. God's people needs to be awakened. Alam nyo, tatagal lahat ng mga nangyayaring to kung hindi tayo magigising talaga bilang church, bilang mga tao ng Diyos. Yung isang best tinanong ako ni Shakira, Tita, sa tingin mo, hanggang kailan yung COVID-19 na yan? Ganda ng tanong, no? Parang alam ko ang sagot. Sabi ko, hindi ko alam. Bakit pa nagtatanong ka? I-google mo. Pag may tanong yan, lagi ko sinasabi, i-google mo. Pero tinanong niya ako, seryoso siya. Sa tita, sa tingin mo, hanggang kailan ang COVID-19 na yan? Kasi nagpe-pray ako na mawala na yan para maging back to normal. Pero mo, isang 18 years old. Tinanong niya ako nung 17 years old pa siya. Nag-birthday siya, kay 18 na siya. Isang 18 years old nagtatanong ng ganun sa akin. Yung isang 55 years old, hindi alam ko anong sagot. Sabi ko, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Pray ka lang. Pero sinabi ko sa kanya, hanggang sa ang lahat sa atin, alam na dapat nagpapakaayos na tayo. Yun yung binanggit ko sa kanya. Pero ang sabi ko sa kanya, hindi ko alam, ilan pa ba ang dapat mag-pray para mawala na yung COVID-19 na yan? Alam mo yung mga tanong na pipigain ka, na ako, hindi ko din alam ang sagot. Sabi ko, alam mo, hindi ko din alam kung hanggang kailan. At hindi ko alam, ang dami-dami nang nagpe-pray, bakit nandyan pa rin siya? Umiiyak na nga eh. Ilang galong luha na nga ang tumutulo eh. Pero nandyan pa rin siya, no? Sino dito yung nagpe-pray against it? Taas ang kamay. O baka tinanggap nyo na lang ng ito yung new normal. Hindi to normal, abnormal lahat to. Hindi to ang plano ng Diyos para sa atin. God is using these shakings for His people to return back to Him. Bakit? Kasi He wants repentance and restoration for those who belongs to Him. Galing, no? Sa sobrang pagmamahal ng Diyos. Kasi kung hindi niya hahayaan, marami ang mapapahamak kahit yung mga nasa loob ng church. Kasi compromising Christian. Sa sobrang pagmamahal ng Lord, God is allowing these things around us for His people to return back to Him. Because He wants genuine repentance and restoration for those who belongs to Him. Sabihin mo nga doon sa katabi mo, you belong to God. Sabihin mo uli, you belong to God. Parang hindi niya narinig eh. You belong to God. Para kay Kristo ka.
Hindi ka para sa impyerno, para kay Kristo ka. The things that are happening around us are God's ways for us to consider our ways. Not to make us suffer, but to make us to be fitted for our eternal calling. There is no higher calling, there is no greater honor. Yung mga kanta natin, no? Galing. God does not want us to suffer. Hindi gusto ng Lord na nahihirapan tayo. Pero pinapayagan niya ang mga nangyayari para maging karapat-dapat tayo sa walang hanggang pagkakatawag natin. Pagkakatawag lang kasi natin, hindi yung mag-worship, lead. Hindi yung mag-preach. Hindi yung magpunta sa mission. Hindi yung tumugtog. Hindi yan yung pagkakatawag natin. Ang number one calling natin, to be with Him to eternity. Yun yung first calling natin. Yung ginagawa natin dito, resulta lang yan kasi tinawag na tayo ng Diyos para sa Kanya. God is allowing these things not to make us suffer, but for us to be fitted doon sa ating eternal calling. Yung pag-worship lead natin, yung pag-preach, yung ano, hindi na natin gagawin yan eh. Pagkasama na natin siya. Wala nang magli-lead ng worship sa heaven. Lahat kasi worshiper na. Wala nang magpe-preach kasi yung nagbibigay ng mensahe, kaharap mo na. Ang paghahandang ito ay kasi makakasama natin siya for eternity at walang maruming bagay ang pwedeng lumapit sa Kanya. God is allowing these things not for us to suffer, but to prepare us, to make us fitted for our eternal calling. May pagkakatawag tayo eh. May pagkakatawag tayo. Kaya nga tayo na born again eh. Kaya nga nagpakilala si Jesus sa atin. Kasi we belong to Him. Dahil yun yung pagkakatawag niya sa atin. At dahil tayo ay tinawag ng Lord, sa Romans chapter 8, verse 28 hanggang 35. And we know that all things work together for good to them that love God. Lahat ng nangyayari niyan. Lahat ng to. Yung mga nararanasan natin, personal, sa mundong to, pamilya man natin, alam natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung sa tingin mo, pangit yung nangyayari sa buhay mo, hindi maganda yung nararanasan mo, have hope. Umasa ka. Lahat na yang inaayos ng Lord para sa ikabubuti mo. Kasi nagmamahal ka sa Diyos. For we know that all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Litin ko ha, hindi lang doon sa mga nagmamahal sa Diyos, kundi doon sa mga tinawag ng Diyos para sa Kanyang mga gustong mangyari. May purpose ang Diyos para sa iyong buhay. Dito sa mundong to at sa mundong kung saan tayo dadalhin niya. Eternally. Merong layunin ang Diyos. Meron siyang gustong mangyari sa atin at sa pamamagitan natin. For we know that all things work together for good. For those who love Him and who are called according to His purpose. Tuloy pa natin. For whom He did foreknow, He also predestined. Siya na, ang hirap Tagalogin, no? To be conformed to the image of His Son that He might be the firstborn born among many brethren. Siya na kinilala ng Diyos ay itinalaga ng Diyos na maging kawangis, ma-conform, mahubog patungo sa wangis ng anak niyang si Jesus. We are being changed from glory to the image of the Lord Jesus Christ. Tayo'y binabago ng Diyos araw-araw. Dahil patungo tayo sa wangis ng ating Panginoong Jesus. The things that we are experiencing, may mga tinatanggal ang Lord. Nung nasa core kami, share ko yan, okay lang, Pastor. Nakakita akong vision, isang branch.
Isang branch siya, tas ang thick ng bark, yung balat ng branch, ang masyadong makapal. At nung tinitingnan ko siya, wala akong makitang dahon eh. Ang nakikita ko lang yung pinaka-branch lang. Tas mula sa loob, may parang liwanag na bumutas doon sa balat. Hindi lang isang butas, hanggang sa totally, matanggal yung bark. So wala nang balot, yung loob na lang. Kaya lang alam nyo, sabi ko, parang di ka paniwala, parang walang gano'n naman. Bagay spiritual naman kasi yun eh, no? So, mahirap ipaliwanag. Pero kung ito yung branch na natalupan, transparent, clear, alam mong nandoon, pero lampasan ang tingin mo. Nawala yung balot, pero nung matanggal yung balot, transparent and clear. Sabi ko, Lord, ang ganda naman nung nasa loob ng dark black branch. Kaya lang hindi makikita yung loob kung hindi matatanggal yung balot. Alam nyo, sa buhay natin, ang dami nating balot na gustong tanggalin ng Lord. Para makita at magningning yung glory ng kung sino ang talagang nasa sa atin. Jesus is in us. He wants to display His beauty. He wants to display His glory through us. Pero hanggat nandyan yung balot na yan, yung mga balot na mga ugali at old self na meron tayo, hindi lalabas ang image ni Jesus sa ating mga katauhan. We are being conformed to the image of His Son. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Siya na itinalaga ay tinawag. At siyang tinawag ay pinawalang sala. Siya na pinawalang sala ay bibigyan ng kaluwalhatian. What then shall we say to these things? Ano daw masasabi natin sa mga bagay na ito? If God is for us, who can be against us? Tayo yung mga tinawag at itinalaga ng Diyos para sa Kanya. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ba ang makakalaban sa atin? Siya, sabi dito, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Siya na hindi niya pinagkait ang Kanyang sariling anak, sa halip inialay niya para sa atin. How will He not also with Him graciously give us all things? Paano kaya hindi niya, kasama ng Kanyang anak, maibigay ang lahat ng bagay sa atin? Sa pangtanong, who shall bring any charge against God's elect? Sino ang pwedeng, ano ba yung charge? Sino ang pwedeng mag-akusa sa pinili ng Diyos? Alam nyo, isa lang accuser of the brethren eh, si Satan lang yan eh. Who will, ano dun? Who will give, ano yun? Who shall bring any charge against God's elect? Sa pinili ng Diyos, sino ba ang aakusa? It is God who justifies. Ang Diyos na nagpapawalang sala. Who is to condemn? Sino ang hahatol? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Sino ang mag-aakusa? Ang Diyos na nagja-justify. Sino ang magko-condemn kung si Jesus mismo ay namatay at muling nabuhay para doon sa taong yon? Hello? At ngayon ay nasa kanan ng trono ng Ama na patuloy na nananalangin para doon sa taong yon. Galing, no? Galing nitong verse na to. Na Lord, ito yung dapat naming panghawakan eh. We are not yet perfect, but you are molding us unto perfection. Being conformed to the image of your Son, Jesus Christ. Siya kasi yung perfect, siya lang yung perfect. At sa mundong ito, sa lahat ng nararanasan namin, tinatanggal mo yung mga dapat tanggalin sa amin para ma-conform kami, maging kawangis kami ng iyong anak na si Jesu Kristo.
Dahil kami tinawag mo, itinalaga mo para maging iyo. Kaya naman walang accusation, pag-aakusa, pagbibintang na pwedeng gawin ang kalaban-laban sa amin dahil kami pinili mo. At hindi kami pwedeng i-condemn ng kalaban dahil si Jesus ay namatay para sa amin at muling nabuhay para sa amin at patuloy na nananalangin sa kanan ng trono ng Ama. Oo, hindi kami perpekto, pero dahil sa panalangin ng Panginoong Jesus, kami binabago mo. Kakaintindihan po tayo? So do not point fingers to anyone. Baka yung pinopoint mo, mas malaki pa ang nababago sa taong yun kaysa sa iyo. Hello? Sino tayo para humatol kung ang Diyos mismo ang nag-justify? Si Jesus mismo ay namatay. Parang Ate Presi, ganito yan eh. Inaakusahan ka, hinahatulan ka. Sino sila kung si Jesus binigay niya ang buhay niya para sa'yo? Diba? Sino sila para gawin yun kung si Jesus inialay ang kanyang sarili para sa'yo? Yun yung assurance, yun yung binibigay ng Lord sa ating katotohanan. Yes, palpak tayo. But then, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Bakit inihahanda tayo? God is using these things for us to be fitted to our eternal calling. Ginagamit ng Lord ang lahat ng to para ihanda tayo. Para maging karapat-dapat tayo dun sa ating walang hanggang pagkakatawag na galing sa Kanya. NCCP, be awakened. God is at work. May ginagawa ang Diyos. Marami tayong nararanasang mga masasakit, individually and as a church, but do not be disheartened. Huwag kang panghinaan ng loob. May ginagawa ang Diyos. May pagbabago ang ginagawa ang Diyos. Dahil we know that all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. May purpose ang Diyos para sa buhay mo. May purpose ang Diyos para sa NCCP. At kahit anong mangyari, hindi mababago yung purpose na yon. Malibang ayawan natin. Malibang ayawan natin kung anong gusto ng Lord na mangyari sa pamamagitan natin. Sabi yung nag-usap nga kami sa core, grabe ang Lord, no? Kada linggo, iba yung presence ng Lord na mapapaluhod ka. Hindi ka pwedeng hindi iiyak. Kung hindi natin kasama ang Lord, makakaranas ba tayo ng ganun? Pwede kong gawin example. Nung nagkayahagan kami ni She, nung huli kong pagpipreach, sabi ko, kasi aalis na si Auntie, so nagmamadali kami. Pababa kami na hagdanan, sabi niya sa akin, paano po ako magdadrive? Lasing pa ako. Paano nga naman daw siya magdadrive? Lasing pa siya sa presence ng Lord. O nga naman, paano nga? So biyaya ng Lord nakapag-drive. Pero habang nagdadrive, sabi niya, Lord, wag dito. Sabi ko, bakit? Nagdadrive siya, tumutululuha niya eh. Kung hindi niya na-meet ang Lord dito. Mga kapatid, those who are seeking God will find God in this place. Those who are genuinely has a seeking heart will find God in this place. Kung hindi ka titingin sa mga bagay na nasa paligid mo, nandito ka para sumamba, hindi pwedeng hindi mo siya matatagpuan. For we know that all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. NCCP, you love God. NCCP, you are called for God's purpose. Kaya may gagawin ang Diyos. Excited ba kayo? Kasi ako excited. May gagawin ng Diyos. Nung Wednesday ko pa sinasabi, lagi may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. At ang makakaranas noon ay yung handang magnais ng kananasan na to. Tuloy pa natin. Who shall separate us from the love of Christ? Sino daw makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Itong mga bagay bang nasa paligid natin na magiging dahilan para maihiwalay tayo sa pag-ibig ng Lord? Sa mga nararanasan ba natin, ito ba yung magiging dahilan
Sumagot si Lord sa pamamagitan ni Pablo, no! Hindi! Yung mga nararanasan mo yan, hindi yan ang dahilan para mahiwalay ka sa pag-ibig ni Kristo. In all these things, we are more than conquerors through Him who love us. Ulitin ko ha, gusto ko umiyak. No! In all these things, we are more than conquerors through Him who love us. Higit pa tayo sa mananagumpay nang dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Walang anumang bagay sa taas, sa baba, sa tagiliran mo, sa paligid mo. Thousands may fall, but I shall stand for you. Walang anumang bagay ang pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Lord. Be unshaken. Huwag kang matinag ano man ang nararanasan mo sa buhay mo ngayon. Feeling mo, nag-iisa ka na lang, huwag kang matinag. Kasama mo si Lord Paano mo mapipil na nag-iisa ka? God is with you. He will never leave you nor forsake you. He will be with you until the end of the days, until the end of the times. Nangako siya at gagawin niya yon. Be not shaken. Huwag kang matinag kung ano man yung nangyayari sa paligid mo. Nagmahal na ang lahat. Nag-grocery kami nung isang araw Sabi ni Shakira, yan lang pinamili mo, yan ang halaga. Wala nang mura. Nagpunta kami palengke, ilang pirasong gulay. May 400 na to. Wala pa yatang 5 item, yung 400 na to. Sabi ko doon sa tindera, hindi na ako tumawad. Sabi ko, nagmahal na ang lahat No? Oo nga po, apektado tayo ng bagyong Rolly. Sabi ko sa isip, buti pa nga Lord, may nakakain kami dito, paano naman yung iba? Napalad pa kami dito, paano kaya yung iba? Be not shaken. Huwag kang matitilag. May Diyos ka. Be not shaken, ang tatay mo tapat sa iyo. Be not shaken, ang tatay mo hindi ka iiwanan, hindi ka ipagpapalit sa iba. Be not shaken. Ang Diyos na nangako sa iyo, tapat at totoo, gagawin ko anong pinangako sa iyo. Be not shaken. Bakit? In His coming, a crown is awaiting for us. Wow. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, those people who belong to Him, may koronang nag-aantay para sa iyo. Sino ba ang sinusuotan ng korona? Yung nanalo, no? Miss you. Sino ba ang sinusuotan ng korona sa kaharian? Yung royalty, yung kabilang sa pamilya. Be not shaken. There is a crown awaiting for you. Ano yung crown na yun? It is the victor's crown. Corona para sa mga mananagumpay. And Jesus' victory has already been given to each one of us. Ang katagumpayan ni Jesus ay ibinigay na sa atin. Naging mananagumpay lang tayo sa mundong ito nang dahil kay Jesus na namatay at muling nabuhay para sa atin. Totoo ba yung koronang yan? James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Lord, ano kaya itsura ng corona ko? He will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Isa pa, 2 Timothy chapter 4, verse 7 hanggang 8. I have fought the good fight. Ito si Pablo, malapit na siya mamatay. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. Sarap ng hindi nyo nararamdaman. Iba yung presence ng Lord.
Sarap. Sabi dito, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Hindi ko iwinala yung pananampalataya ko. Henceforth, kaya naman, may naghihintay sa aking korona ng katwiran galing sa Panginoon na siya ring matuwid na judge, matuwid na tagahatol. Tong korona to ng katwiran, i-award niya ito sa akin sa araw na iyon. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat na nagmamahal sa kanyang pagpaparanas o sa kanyang appearing, sa kanyang muling pagpapakita. Sa pang-verse, the church in Philadelphia, kung babasahin po natin, aaralin natin, ang church ng Philadelphia, Revelations chapter 3, verse 7 hanggang 12. Pero ang babasahin lang natin ay 10 hanggang 11. Because you have kept my word about patient endurance. Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world, to try those who dwell on the earth. I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown. Dahil itinago mo o ginawa mo ang aking salita nang may pagtsatsaga at hindi ka nang hinawa, iingatan kita mula sa oras ng dakilang pagsubok na darating sa buong mundo para subukin ang lahat ng tao na naninirahan dito. Muli akong babalik at malapit na. Panghawakan mo kung ano yung meron ka. Hold fast, huwag mong bibitiwan kung anong meron ka. Nang sa gayon, walang pwedeng magnakaw o umagaw sa iyo ng iyong korona. Mga kapatid, inimagine mo na ba ang crown na inilaan ng Lord para sa iyo? The victor's crown. Inimagine mo na ba? Your imagination is nothing to be compared sa actual crown na inilaan ng Lord para sa iyo. All the earth's success, all the earth's prosperity and wealth is nothing to be compared to the award, to the reward of God for those who belong to Him. Hindi maikukumpara ang anumang pwedeng ialok ng mundong ito sa inilaan ng Diyos para dun sa mga taong itinalaga niya para sa Kanya. Take hold of your crown. Do not let anyone seize it from you. Panghawakan mo o bigyan ng halaga kung ano ang meron ka. Huwag mong hayaang maagaw ito sa iyo. Maagaw ito mula sa iyo. Mga kapatid, ang pananampalataya natin hindi 5 sampera lang. Mahal ang ibinayad para sa pananampalatayang ito. Dugo ni Jesus. Sabi nga sa Psalms, pagsama-samahin man ang kayamanan ng mundong ito, hindi mabibili ang kaligtasan ng isang kaibigan. Hindi pwedeng gamitin pambayad para sa kaligtasan ng isang kaibigan. Pagsama-samahin man ang lahat ng kayamanan ng mundong to. But Jesus paid the ultimate price. Binayad niya ang kanyang sariling buhay, a blameless Son of God. Walang kapintasang anak ng Diyos. Inoffer yung kanyang sarili for the salvation of mankind. And praise God, nag-respond tayo. Now we belong to Him. Hindi sampera lamang ang kaligtasang to. Earth's treasure ang involved dito. Siya yung earth's treasure. Yung kanta, everything, everything. You're my treasure. My precious reward.
Hindi ako songer eh. Pero kaninang madaling araw, yun naman yung kinakanta ko. You're my treasure, my precious reward. Mga kapatid, anong pwedeng ialok ng mundong ito sa iyo para ayawan mo si Kristo? Para maipagpalit mo si Kristo? Anong pwedeng mangyari para iwan mo ang pananampalataya mo? It's our choice. Take hold of what we have. Do not allow anyone to seize the crown, our victor's crown. Nothing, no, in all of these things, nothing can separate you from the love of God, for you are more than conquerors through Him who loved you. Hindi sa lahat ng to, hindi, sa lahat ng ito, walang makapaghihiwalay sa iyo sa Diyos, sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Dahil higit ka pa sa manananggumpay ng dahil kay Kristo na nagmamahal sa iyo. Jesus loves you so much. Walang pwedeng magmahal sa atin ng katulad ng pagmamahal ni Kristo. At yung mga insecure dyan at KSP, sorry na lang, hindi ka tatantanan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil yung insecurity niyan, tatanggalin hanggang sa totally maging secured ka sa pag-ibig ng Diyos. Yung pagiging OP mo, hello, paano ka naging OP? Ang King of Kings, the Son of God is with you. Paano ka naging OP? Never ka magiging OP kapag si Kristo ang kasama mo. For nothing can separate us from the love of God. You hold the victor's crown. You own the victor's crown. Hindi mo lang hawak, pagmamay-ari mo yung victor's crown na ito na ipinangako, inilaan ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, do not let anything or anyone seize the crown from you. Huwag mong hayaan ng anumang bagay o sino man agawin ang koronang inilaan ng Diyos para sa iyo. Kasi naaagaw pala talaga to pag pinayagan natin. Ang laki ng pagkakaiba ng early Christians sa Christians nowadays. They understood well that they have the crown, the victor's crown. That's why they did not live a compromised life because they are longing and looking ahead. There's a crown waiting for me together with my Lord Jesus Christ. May korona naghihintay sa akin sa piling ng aking Panginoong Jesus. May koronang naghihintay sa akin, the victor's crown. The crown of life and the crown of righteousness that only Jesus can give to us. Tayo tayong lahat. Hallelujah, Lord. Is there anything that can separate you from the love of God? No. In all of these things, you are more than conqueror through Him who loves you. Walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Lord. God is allowing these things for us to return back to Him. A divine turnaround. A divine turnaround. Na sa pagnunumbalik natin sa Kanya, magiging excited tayo habang napipighati ang buong mundo. Nagiging excited tayo dahil we are looking ahead. You are coming, Lord. I need to prepare. I'm excited to prepare. Katulad ng branch na yon, from inward, from inner to outward ang pagbabago. Dahil ikaw ay buhay na nasa sa akin, ikaw ang magtatanggal ng hard covering, hard bark na humahad lang upang makitang si Jesus na talaga ang nananahan sa akin. Jesus lives in us. Si Jesus ay nasa sa atin. And God wants Jesus to be seen through us. May great commission eh. Sa lahat ng nangyayari itong sa mundong to, opportunity to eh, to bring the gospel to them.
And how can we bring the gospel to them kung katulad din nila tayo? How can we bring the gospel to them if we are one of them? They need to see Christ in us. The beauty of heaven, the jewel of heaven in us. Lapit tayo sa harapan ng Lord as we worship Him. Thank you, Lord Jesus. Just open your heart before God. I suggest that you put your right hand to your heart and allow God to touch you. Hayaan mo ang Diyos na hipuin ka sa oras na to. Hayaan mo na kumilos ang Diyos sa oras na to. Tapos na ako, Lord eh. Sinabi ko na kung anong pinapasabi mo. Allow them to experience you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Father. You who love us so much. You are worthy of all praise, honor, and glory. For nothing to be compared with you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Raise up a chosen generation that will march through the land. All of creation is longing for your unveiling of power. Will you release your anointing? Again, let this be the hour. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Ruler of the nations, the world is yet to see the full release of your promise. The church in victory. Turn to us, Lord, and touch us. Make us strong in might. Overcome our weakness, that we could stand up and fight. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth
gather to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall in this room, Lord. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall. We comfort your glory, Lord. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall. Let your glory fall. We cry out, Jesus. We cry out. Oh, your presence, Lord. Your presence in this place, in our hearts, in our soul, Lord. As we gather to seek your face. Let your glory fall. Oh, Jesus. Let fall. Oh, to change us, oh Lord. Let your fragrance rest in this place, oh God, as we gather to seek your face. Let your glory fall in this room. As we continue to sing this song, let this be the declaration of our heart. Ito'y maging kapahayagan ng laman ng ating puso. Maging panalangin sa kanyang harapan na minimitin natin ang kaluwalhatian niya ay punuin tayo at ang lugar na to. Na bumaba ang kanyang presensya at dumaloy sa pamamagitan ng lugar na ito sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Dahil ito yung panahon na naghahanap ang Diyos. Vessels unto honor, always prepared for the Master's use. Vessels unto honor to give glory to His name. Vessels unto honor who will not compromise but declare the glory, the beauty of Jesus Christ to her. Vessels unto honor.
vessels unto honor. God is looking for vessels unto honor, to manifest His beauty, to manifest His salvation, to manifest His love, to manifest and display His power and His anointing. Declare now through this song your desire for God's presence to be in this place and to be in your life. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let's sing it. As we gather to seek your face. As we gather to seek your face. As we gather to seek your face. We gather as we gather to seek your face. Oh, we seek your face, oh Lord. We seek your face, oh Jesus. We seek your face. We seek your face. Send forth, oh Lord. Send forth us, oh Jesus. Lord, make us, oh Jesus, mighty for you, oh Lord. Oh, you're mighty. You make us mighty, mighty in your presence, in your power, oh Lord. Oh Jesus, we are here, oh Lord. Send us, oh Jesus, Lord, to glorify your name. Oh, we thank you, Lord. Oh, we seek you, we seek you. Oh, we seek your face, Lord. Oh, we seek you. As we seek you, oh, we yield to you, Jesus. We humbly come before you. Oh, we give to you our lives. We give to you our lives, Lord. It is yours, oh Jesus. It is yours. Do as you please. Let your kingdom come. Let your kingdom come in our lives. Let your will be done, oh Lord. Let your kingdom come. Let your will be done in our lives. We are here, oh Lord. Use us as your vessel, oh Jesus. As your vessel to honor and worship you. And to bring, Lord, your love to all. Thank you, oh Jesus. Yes, Lord. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyong trono, Lord. At patuloy, Lord, na
humingi ng biyaya, Panginoon, na patuloy mo kaming ihanda sa mga huling araw, O Diyos. Sa aming pong pamumuhay, araw-araw, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Matagpuan mo kami, Panginoong, totoo sa iyong harapan. Matagpuan mo kami, Panginoong, nagpatuloy na sinisik ang iyong mukha. Hayaan mo po, Panginoon, na sa araw-araw ng aming buhay, Lord, Ikaw lang ang aming mapapurihan at maparangalan. Hindi mo, Panginoon, sa aming buhay, na muli naming maibalik ang aming pag-ibig para sa iyo. Kapagkat Ikaw ang aming first love. Hayaan mo mag-umapaw, hayaan mo, Panginoon, migting ang aming pag-ibig sa iyo, O Diyos, sa iyong banal na pangalan lamang. At kung patuloy, Lord, nakita mo sa aming puso na may mga kasalanan, may mga bagay na hindi kami nakalulugod sa iyong paningin, patawarin mo po kami, Panginoon, at patuloy na katagpuin araw-araw ng aming buhay. Tunay, Lord, na nakatingin ka sa aming mga puso. Tunay, Lord, na nakatingin ka sa kung ano ang laman ng aming puso. Kaya kami, Lord, ay araw-araw nagsusulit sa iyo, Panginoon. Baguhin mo po kami. At iyamong ihanda ang iglesyang ito para sa iyong muling pagbabalik. Para sa muli mong pagbabalik, Panginoon, ang iglesyang ito ay nakahanda. Na kami, Panginoon, yung birhen na nagkanta ng lampara at ng mga langis, Panginoon, na hindi mauubos. Nakahanda upang sa pagbabalik mo kami kakasal sa iyong harapan. Panginoon, marami pong salamat at kami makapasok doon sa piging ng kasalan para sa iyo. Lord, alam mo po ang laman ng aming puso at isipan. Salamat po sa mga pagbabago. Salamat po sa mga salitang ibinigay mo po sa amin na ipinapangaral mo sa amin, O Diyos, upang kami lalong tumalima, Panginoon, upang maglingkod sa iyong pangalan. Lord, salamat po na Ikaw po ang nagbabago ng buhay namin. Salamat po, Ikaw ang nagbabago ng aming mga kaisipan. Salamat po, Ikaw ang nagbabago ng aming mga puso. Salamat po sapagkat Ikaw at Ikaw lamang ang tunay na dinadakila ng aming buhay. Ng iglesyang ito, Panginoon, pagpalain mo po kami at maranasan po namin dakilang pagkilos ng iyong Espiritu sa buhay po namin. Na tunay, Lord, ang sabi mo, ang salita mo, na ang salita mo hindi babalik sa iyo nang walang nangyari sa amin. Salamat po, sapagkat umaasa kami na sa bawat buhay namin may magandang nangyayari at may patuloy na mangyayaring magandang bagay na tunay sa aming buhay, na ikaw lamang ang makakagawa ng lahat ng ito. Parangalan at dakilan ng iyong banal na pangalan upang sa paglapit namin sa pagsamba at pagpupuri sa ikatanggap-tanggap ang aming pagsamba at pagpupuri. At mula sa lugar nito, Lord God, ay patuloy na ito'y dumaloy sa lahat ng mga lugar at sa mga bansa kung paanong pinili mo kami, Panginoon, kami matutunang magpakumbaba sa iyong harapan. Maraming pong salamat. Salyuhan mo ng banal mong dugo ang mga salitang aming narinig, ang aming natanggap mula sa iyo, na hindi ito manakaw ng kaaway pagkus, Lord, ito'y magrima. Pagkusto ito'y tumubo at mamunga, Panginoon, ng sagana sa aming mga buhay. Maging evident, Lord, ang pagkilos ng Espiritu mo sa aming mga buhay araw-araw. Kaya maraming salamat, Lord. Salamat po sa iyong salita na ibinigay sa amin at patuloy, Lord, na masuot namin ang mga crowns na gusto mong ibigay sa amin na nakatalaga para sa amin. Salamat po, Lord God. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. To God be the glory. To God be the glory forever and ever. Amen and amen.